Good evening, guys. Good morning. Uh, I do hope you're always in the best of your health. Uh, ina-analyze ko yung situation sa Cebu kasi sinabi ng mga taga ng China na 3 million na mga Chinese ay nasa Pilipinas at sila ay nasa Cebu. May Beverly Hills daw sa Cebu. Siyempre 'pag nandiyan yung mga Chinese, ano bang gagawin nila, 'di ba? Magmimina sila dito sa mga kabundukan, sisirain nila yung mga bundok. Para yang ano, sa Bible nung araw sa Israel, yung Trojan horse, in which yung sa Helen of Troy, natatandaan niyo yun? Yung kalaban nakapasok sa teritoryo. Ang mukha niyan, yung China, 'di ba, kalaban natin 'yan. Tapos yung Philippines, teritoryo natin 'yan ng mga Pilipino. Naging katulad ng Trojan. Ang ginawa, 'di ba, inaaway tayo ng China, encroachment sa West Philippine Sea, hanggang sa nag-file ng complaint si President Noynoy sa International Court, in which nanalo tayo, 'di ba? Ngayon dumating tong si Duterte. Yan ang Trojan, kumbaga yung Trojan horse. Pinapasok nila yung kalaban. Ang kalaban natin, China. Pinapasok ni Duterte yung China sa loob ng Pilipinas. 3 million Chinese. So, through Pastillas gang, 3 million times 30,000 or 20,000 or 10,000 each Chinese per person. So, if 3 million times 10,000, pumapatak na 10 trillion ang nare-receive ng custom o kaya nila Duterte sa Pastillas gang. Kung 20,000 naman na natatanggap nila bawat isang tao, ang total ng nare-receive ng custom nila Duterte 20 trillion pesos. Pag 30,000 naman per each individual na Chinese na pumapasok sa Pilipinas, 30 trillion pesos ang pinaghahatian ng custom at ni Duterte. So, yung pag-loan ni Duterte ng 7 trillion, maliit yun para kay Duterte kasi ang natatanggap nila sa Pastillas gang sa pagpasok ng mga Chinese ng 3 million Chinese sa Pilipinas 30 trillion na. So, yan ang Trojan War, kung saan pinasok tayo ng ating kalaban, in which China, na gusto tayong gawing province of China. Ano bang gusto ng China sa Pilipinas? Gusto tayong sakupin para makuha ang ating mga natural resources. So, nung nakapasok yung 3 million sa Pilipinas, sa Cebu, nagmina sila ron, kasama nila si Duterte. Pinagkakitaan nila yung gold, natural resources ng Pilipinas, yung mga bundok natin, kinakalbo nila. Ang gusto pang makuha yung mga oil natin sa West Philippine Sea, yung mga natural resources ng Pilipinas. So, ang talagang may kasalanan ng pagkasira ng mga kabundukan sa Cebu, in which maraming naapektuhan, earthquake, diba? Tapos nun,
sa bagyo, maraming namatay, maraming nawawala, ay ang pagpapapasok ni Duterte sa 3 million na Chinese na nasa Cebu ngayon, like Trojan War, diba? Pinapasok nila yung mga kalaban kasi hindi naman natin kakampi yung China kasi 'di ba yung ating teritoryo sa West Philippine Sea inaagaw ng China, naka-encroach sila hanggang sa nag-file si President Noynoy Aquino ng complaint sa International Court, pero nanalo ang Pilipinas. Kaso nung lumabas yung decision panahon na ni Duterte, pero ang sabi ni Duterte, di ba, parang toilet paper lang daw yung resulta ng court decision ng International Court regarding sa West Philippine Sea, sa teritoryo ng Pilipinas, di ba? So, yan si Duterte. Yan ang Trojan War sa Pilipinas na pinapasok niya yung mga inchik dito sa Pilipinas. Kaya hindi lang 35,000 na pinapatay niya sa war on drugs, 61 lawyers, tapos nun ninakaw nila yung taxpayers money sa mga ghost projects, marami pa yan, sa DPWH na ghost project, sa education, marami yung PhilHealth natin, di ba? Kung anong ginawa nila, yung budget ng PhilHealth. So, yan, padagdag na sa yung dolomite galing sa bundok ng Cebu. Yan ang nagpapahirap sa atin si Duterte. Tapos sinasabi nila sa mga mahihirap na jeepney driver, wala akong pakialam kung magutom kayo, sabi ni Duterte. Hanggang sa minumura niya yung Diyos, diba? Sabi niya, you stupid God. Yan. Pati si Pope John Paul II nung bumisita sa Pilipinas, sinabi niya, minura rin niya, he mocked Pope John Paul. At hindi lang yun, he mocked also the Filipino people. Wala siyang respeto sa buhay ng mga Pilipino. Pinagpapatay nila more than 35,000 na mga naakusahan sa drugs. Yung hindi man lang dumaan sa husgado, pinagpapatay niya. Pero wala naman death penalty sa Pilipinas, diba? Nasa 10 Commandments yan. Thou shall not kill. Tapos nun, kinuha nila yung taxpayers' money through ghost project and other anomalies. Thou shall not steal. Tapos nun, minak ni Duterte yung God, tsaka si Pope John Paul. Nasa first commandment. Yan, second commandment and third commandment. Almost 60%, 70% ng 10 commandment ni God hindi naman sinusunod ni Duterte. Kaya ngayon nagagalit man ng Diyos sa mga Pilipino dahil sa ginawa ni Duterte. So siguro the best thing na magagawa natin ay magrepent ang mga Pilipino. Kahit na tayo'y maka-Diyos, madasalin. Repent. Yun lang po. Good night, sweet dreams, sleep tight, bye.